Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ang anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng naririto, sa mga nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, YouTube, Twitter, at tsaka na. Sa ating lahat na naririto, ngayon ay pinagdiriwang natin si Maria bilang Reyna ng langit at lupa. Kanina bago ako lumabas dito, sabi ko kay Adrian, tinanong niya ako, "Father, ilang taong ka ng pari? At kailan ang anibersaryo mo?" Sabi ko, "Imbitado kita. Magtatatlumpu na kung mag-anibersaryo sa pagkapari." Talagang hindi naman ako naghahanda pag anibersaryo ko, maliban nung nag-25 ako. Pero sabi ko ngayon, maghahanda ako bilang pasasalamat sa Diyos dahil magtatatlumpu taon na. Baka kasi hindi na ako umabot. Alam niyo, sagot niya sa akin, "Father naman, ang daming paring may mga sakit na tulad mo, pero umabot ng golden, umabot ng diamond. Ikaw pa, wala ka bang tiwala sa poong Jesus Nazareno
nandyan ang Jesus Nazareno. Nandyan na pinaglilingkuran mo. Oo nga, sabi ko sa sarili ko kanina, bakit nga ba ako matatakot? Bakit nga ba ako mag-aalala? At kung titignan ko ang kasaysayan ng pagkatawag ko, totoong debosyon muna sa mahal na ina nagkaroon ako. Nagkaroon ako ng debosyon sa mahal na ina at pinagtibay ito ng debosyon na ito sa mahal na ina sa pamamagitan ng aking mga guro sa high school, sa Jose P. Laurel High School, mga guro ko na naglapit sa akin lalo sa mahal na ina. Hindi ko nababanggitin ang kanilang mga pangalan, pero yung mga guro na yan na patuloy kong pinagdarasal, ang naglapit sa akin ng husto sa debosyon sa Santo Rosario, sa paglapit sa mahal na ina, at ngayon ating pinagdiriwang yung birhen na yan bilang reyna ng langit at lupa. Debosyon. Siya ang kumupkop sa akin, ang mahal na birhen. Lagi kong tinuturo sa inyo, ang aking patron, ang Birhen ng Guadalupe. Yun. Kumalinga at dyan ako nag-stay sa kanya. Sabi ng rektor ko noon, hindi ka magiging mabuting pari at hindi ka tatagal sa pagkapari kapag hindi ka tumatawag sa ina ng Diyos. Pag hindi ka nagdadasal ng rosaryo. Pilitin mo, sabi niya, nung ako'y seminaryan pa lang. At gawin mo, hindi lang pilit, kundi maging parte mo ang pagmamahal sa pagdarasal ng Santo Rosario. Debosyon sa ngalan ng pag-ibig sa ina ng ating Panginoong Yesus. Lagi kang tatawag sa Kanya. Sa dami ng dinaanan kong hirap sa buhay, pari, sa dami ng karamdamang dinaanan ko at mga sakit na walang kagalingan, mga sakit na imposible nang gumaling, lagi sa araw niya, sa araw lagi ng kapistahan ng Birhen ng Guadalupe, nadideklara akong malinis, nadideklara akong magaling, nadideklara akong minahal ako ng Diyos sa pamagitan ng mahal na ina. Ang dami ko ng dinanas na karamdaman at takot na ako sa sakit. Kaya sabi kanina ni Adrian, nagpaalala sa akin, nandyan si Ampong Jesus Nazareno. Aabot ka pa ng 50 taon sa pagkapari. Aabot ka pa ng matagal. Nandyan Ampong Jesus Nazareno. Kaya ngayon sa Ebanghelyo natin narinig nyo, ano sinabi ng anghel? Huwag kang matakot. Ano sabi ulit? Walang imposible sa Diyos. Suko na ang doktor, suko na ang marami, ang Diyos hindi sumusuko. Umayaw na tayo, ang Diyos hindi pa rin umaayaw. Dahil hindi sumusuko ang Diyos. Tayo pagod na, nagsasawa na, ang Diyos, ang Pong Jesus Nazareno, hindi napapagod, hindi umaayaw, hindi sumusuko sa ngalan ng pag-ibig niya sa iyo. Tinawag niya tayo, maging katulad nawa tayo ni Maria. Narinig niyo sinabi ng mahal na ina, ako'y alipin ng Panginoon. Yun siguro ang kulang kung bakit tayo natatakot. Yun siguro din ang kulang kung bakit ako natatakot. Dahil hindi pa ako ganap na naging alipin at hindi pa ako nagpapaganap na alipin sa ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, tayo tinatawag niya. Ako at ikaw, ibigay ang ating sarili bilang alipin niya. At wala tayong ikatatakot kung tayo'y alipin, tagasunod ng Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi siya sumusuko. Walang imposible sa Kanya. Lahat posible. Kaya ano sabi ng anghel? Naulitin ko sa inyo, kayo na maraming problema, kayo na katulad ko may mga sakit, kayo na nagkakamali tulad ko, tayo na mga nagkakasala, natatakot tayo kuminsan sa Diyos.
Ano sabi ng anghel? Huwag kang matakot. Huwag kang matatakot. Walang imposible sa Diyos. Lahat posible. Posible dahil ang kanyang awa ay sa ngalan ng kanyang pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Sa mga oras na ito, merong akong kaibigang binibiyak ang puso sa heart center. Inaalay ko sa kanya misang ito. Sabi ko kaninang umaga, huwag kang matakot. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yun ang tinext ko. Have faith. Huwag kang matakot. At muli pinarinig sa akin ng Diyos, huwag din akong matatakot. Huwag din akong susuko. Walang imposible sa Diyos. Tayo lang ay dapat maging katulad ng ating ina, mapagkumbaba. Hindi tayo dapat maging mapagmataas. Tayo dapat ay maging alipin ng Diyos. Alam nyo tayo mga Pilipino, tawag natin sa mapagmataas, mayabang, ano tawag natin? Mahangin. Ulitin nyo nga, mahangin. Yan ang tawag natin sa mayabang, sa mapagmataas, mahangin. Kaya minsan sinasabihan tayo ng mga matatanda, bawas-bawasan mo ang kahanginan mo. Pag tayo mayabang, ano sabi ng mga kaibigan natin? Eto na ang bagyo. Ang lakas ng hangin. O kumapit kayo, lumilindol, sabi. Kapit kayo, ang lakas ng hangin. Sa lakas ng hangin, nauga ang lupa. Ano tawag natin sa taong mayabang? Mahangin. Bakit kaya mahangin ang tawag natin sa isang taong mayabang? Sabi pa ng matanda, ulitin ko sa inyo, bawas-bawasan mo ang kahanginan mo. Alam nyo, minsan may isang truck at yung truck napasadsad sa may bridge, sa may tulay. Hindi siya makatuloy kasi tumama yung kanyang itaas dun sa bridge. Hindi siya makapasok pero naipasok niya ng konti. Pag tinuloy-tuloy niya, mawawasak yung bridge, yung tulay. Kaya nakahinto. Nagtatraffic ngayon. Hindi alam ng driver at ng pahinante kung ano gagawin. Hindi nila maiatras, mawawasak yung truck, mawawasak din yung tulay. Di rin nila maibabante dahil mahaba pa yung tulay. Mawawasak yung tulay. Ang tagal, nagagalit na yung mga tao. Traffic, kasi nakapasok yung truck at hindi makatuloy-tuloy, hindi rin makaatras. Mawawasak. Ano gagawin natin? Nandun lang sila, naghihintay, nag-iisip. Merong isang batang paslit, lumapit. Maganda ang mata ng bata, nagniningning. Tinignan niya yung truck. At anong sabi niya? Driver, mamang driver, bawasan niyo po yung hangin ng gulong. Bababa yung truck. Makakaatras kayo, makakaabante kayo. Ginawa nga ng driver, binawasan ng hangin, nakausad, nakababa, ang truck nakatakbo. Sa buhay natin, bawasan ang pagmamataas. Gusto mong umusad ang buhay mo, tularan mo ang mahal na ina, mapagkumbaba. Alisin mo ang hangin sa utak at puso mo. Alisin mo ang hangin ng kayabangan, pagmamataas. Magpakababa ka, makauusad ka, makalulusod ka sa mga hirap ng buhay. Magpakababa ka lang sa harap ng Diyos. Sa ating pagninilay ngayong umagang kapistahan na mahal na ina, iniakyat sa langit dahil sa kababaang loob. Inaakyat sa langit, ginawang reyna ng langit at lupa ng kanyang anak dahil
sa humility at ginawa niyang sarili niyang alipin ng kanyang anak. Alipin ng Panginoon. Na minsan nasabi ko na sa inyo sa pulpitong ito, minsan tinanong si Maria, sino po kayo? Ano niyo po si Jesus? Dahil nangangaral si Jesus, ang galing-galing mangaral. Nandun si Maria nakatingin. Ano sabi ng mga kamag-anak niya? Ayan si Jesus, lapitan natin. Kamag-anak natin siya. Lumapit kay Jesus, isang alagad, nandiyan po ang mga kamag-anak niyo at nanay niyo. Gusto kayong makausap. Diba sumagot si Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ano sabi ng mga kamag-anak? Ay, hindi tayo kinikilala. Iwanan na nga natin yan. Umalis sa mga kamag-anak. Naiwan si Maria. Nakatayo, nakatingin sa kanyang anak na nangangaral. Nilapitan siya ng alagad. Sino po kayo? Ano niyo po si Jesus? Ano sagot ng mahal na ina? Siya ang aking Panginoon. Ako'y kanyang lingkod. Walang pagmamataas, walang hangin, kababaan, kinilala ang Diyos. At ang naging biyaya, siya'y pinagpala sa lahat ng babae. Mga kapatid ko, nandito tayo ngayon. Lapit tayo sa Poong Jesus Nazareno. Magpakumbaba tayo tulad ni Maria. At walang imposible sa mga hinihiling mo. Amen.